Okay mga boss, welcome back. At ito, talagang si DB Audio hindi nauubusan ng ng model. O matagal-tagal na rin akong gumagawa, pero isa to sa mga model na siguro masasabi natin limited edition, o iwan ko, baka ako lang yung hindi aware, o pero hindi ko naman nakikita kasing ganitong model sa mga Facebook at saka sa mga YouTube. So ngayon i-vlog natin to, i-share natin. So bago pa magkaroon pala ng UMAC 1518, meron na palang 1516 na model. So bago magka-UMAC, sa taas UMAC yung yan, yung UMAC yan, ayan yung 1518. Yung Marpor, tapos ano ba yung kasunod na yan, concert, tapos yung nakapalot, UMAC yan mga boss. So ngayon meron tayo ditong DB Audio. Dami palang model ng amplifier ni DB Audio, hindi lang So naalala ko lang kasi yung mga 506 model nila, at saka yung ito isa sa mga model na yung may equalizer. Kita na yan, yung may equalizer na yan, DB Audio. So ito, balik tayo dito. Parang unang impression ko, rip off o ginaya sa 735 nung hindi ko pa nabubuksan. Pero mas malaki siya mga boss sa 735. Ilabas natin mamaya yung 735 at saka tawag dito, yung 735 na tsaka yung isa din na Empire na 735, pagkumparahin natin. Pero sa ngayon, tingnan muna natin to kasi mayroon siyang model na KTB USB 1516. Yan, palinaw please, palinaw yan. So stereophonic sounds. Mayroon kasing ang design kasi na ganito, nagsimula talaga sa 735. Take note mga boss, mayroong halos parang 735 din na model ng DB Audio maliban dito. Nakagawa na rin ako nun. So ito, sabi ko sa parang 735 itong sa dito para sa USB. Yan, may kabita siya ng USB. Ito namang wise at saka switch ng selector to Para saan ba to? Speaker. Tapos ito, pindutan ng whole, live, tuner, DVD. Ay hindi, whole, live, classic at saka off. Tapos ito naman sa delay, wise 1, wise 2, wise 3, wise 4. So para sa delay, ayan, may ilaw siya. Yan. Tapos dito may MP3 input, tatlong mic din. Nakaangat yung niya, hindi katulad sa 735 nakalubog. Mic 1, mic 2, mic 3, repeat. Tapos bass, mid. So ibig sabihin ng mic yan, mic bass, mic mid, mic treble. Tapos ito namang bass, mid, treble nya balance. Ito para sa music, ayan ito mic tone. Tapos selector. So tuner, DVD. Mic volume, eco. Mic eco volume, mic assistant. Tapos ito na yung pinaka mic volume nya. Tapos meron siyang music assistant. Tapos yung pinaka main na music volume. Tuning, kasi manual pa yung tuner nito, yung pihitan nya. Okay. So bago ko kayo ipasilip yung laman, ano ba yan? Nagkakandagulo-gulo. Bago ko ipasilip sa inyo ang laman, tirahin muna natin yung likod. So ito yung likod nya mga boss. Andito yung FM, wireless microphone, tapos yung balance out yan, right balance at saka L balance, left balance, speaker nya, tapos audio output. Ano ba tong GR in? So hindi ko alam kung ano tong GR in sa microphone. Ayan. Ito naman sa record. Ito naman para sa line or kaya audio. Tapos may tuner out pa talaga siya, may nakadedicated pa talaga siya na tuner out. So pag dito kayo papunta pa yan sa ibang amplifier, pero tuner lang ang lalabas na sounds dyan. Wala nang iba. DVD,
equalizer. Yan, audio in out. So effector dito ikakabit. Yun. So tingnan na natin yung laman, mga boss. So ang laman niya ay ayan. Hindi na magandang condition ng amplifier na to, kasi marami ng kinalawang na pyesa. Pero mga boss, take note, napakalaki ng kaha niya, napakaliwalas, ang luwag. Kumbaga malaki ang kaha niya. Kung ikukumpara natin sa 735 na siksik, ito malaki yung ano niya eh. Malaki yung size niya dito. Ilang dangkal ko ba to? O kulang-kulang dalawa. Ngayon, tingnan natin yung supply. Sa supply na agad tayo. So, nakabaliktad yung transformer. Meron siyang 47047 yung supply ng main amplifier. Nakabo ko. Tapos yung transistor niya, 8 na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos meron siyang relay para sa main. Tapos naka ano na rin siya. Ano ba yung coil nito? Isa lang ba? Kabilaan. Kabilaan. So kaparehas to mga boss nung ginawa ko dati na turbo diesel, na napunta na kay, nabili sa akin yun ni ano eh, ni nakalimutan ko, ni ano ba pangalan ni kuya ano, subscriber ko din si, pangalan mo kuya, nasa dulo ng ano. May YouTube channel din siya eh, si Mix yun, Rix. Pasensya na, mamaya maalala ko yun. So yung transistor niya, maganda na rin yung paka-align, no? Tapos ito yung capacitor niya, 10,080 volts, dalawa. Pati capacitor na maliit para sa power supply, nakahilira din eh. So maganda lang sa design na to, kasi maganda yung ano, maganda yung positioning ng ano niya, hindi ka malilito kapag mag-troubleshoot ka. Halimbawa, ito isang channel, o itong isang channel ka lang, ito naman isang channel lang. Madali lang talaga siya tandaan. Tapos lahat ng sakit para sa galing sa transformer, andito lahat. Yan, sama-sama na siya. Actually, pwede pa naman to i-restore, kaya lang magastos na masyado. Hindi ko lang alam kung i-restore pa to. Ni-review lang natin para ano, ay lobo na rin pala capacitor. Buntis na. Ano pangalan na ni kuya yung nakabili ng nakabili ng turbo diesel na 5, ano nga ba, DB Audio din yun eh, yung 5088 ata yun na ano, na DB Audio. Actually siya yung nakabili ng Concert 502H ko. Tapos siya din yung bumili ng isa ko pang amplifier na DB Audio nga. Ano pang pangalan mo kuya? Nasa dulo ng dila ko, hindi ko maalala. Kuya Rickman. Si Kuya Rickman TV, Rickman Mix Vlog, yan. Si Kuya Eric Tindoy, yan. Shoutout sa iyo Kuya Rickman. Pasensya na. Nagpagawa na siya sa akin ng amplifier, tapos bumili na siya na akin ng amplifier. Tapos hindi ko pa maalala yung pangalan, pasensya na po talaga. Yan, yung laman ng ano na to. Madali itong i-repair kung sa madali, kaya lang medyo ano, marami nang papalitan na pyesa. So pag ganito, kakalasin mo lahat, tapos hugasan mo para malinis. Pero nakakatamad lang kasi pag ganito ng karaming ano eh, papalitan. So tatabi muna natin to. Dalawa yung pan niya mga boss, oh. So ito yung pan niya para sa blower. Ano ba yan? Parang lutang ako ngayon ah. Itong pan niya ay para sa transformer, tapos meron siyang naka-dedicated na pan. May naka-dedicated siya na pan dyan para sa heatsink, kaya talagang malabong uminit to. Ano ba yan mga boss? So kunin natin yung 735, tapos i-kumpara natin dito yung size difference niya. So ito yung 735 na sinasabi ko.
Ito naman yung DB Audio. Medyo magkahawig sila dahil sa design na to na pagkamala natin. Kung sa unang tingin, akalain mo talaga na magkapareho. Dito, 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 sa dito nila, dito, lahat halos ano. Pero kung ano, susuriin mo ng husto, magkaiba. Sa unang tingin lang talaga kasi similarities talaga sila. Pagdating sa laman, magkaiba naman sila ng laman mga boss. So, tika lang. Buksan ko nga to para makita nyo. Ilagay muna natin tong camera kung saan. Lang kuha tayo dito ng ano, para hindi na tayo mag-cut. Madali lang naman siguro mag ano eh. Yan. Mabigat. So, kandungin ko na lang ito para mabilis tayo. Ito yung laman ng 735. Kung mapapansin nyo, itong 735, maliit lang talaga yung kaha nya. Kumpara dito sa DB Audio. Ito, siksik na siksik lang talaga yung pinakakaha nya. So, wala nang transformer to kasi nagamit na. Puro kalawang na rin yung ano nya. So, pagdating sa lapad, sa haba nitong ano, ano talaga kasi, asa na ba yung ano ko dito? Pansukat? Wala tayong pansukat. Ito na lang. So, ito yung pinaka size ng ano, screwdriver oh. Hanggang dito sa kamay ko. So, dito, tingnan nyo. Oh, diba? Layo ng ano oh. May sobra pa. Mahaba at saka malaki ang kaha nitong DB Audio. 735 kasi maliit lang. So actually medyo bago-bago pa to na ano lang eh. Talagang nakalawang lang yung ano niya. Pero itong kaha na to maganda to pang gamitan ng mga power amp kung sakaling pangmalakihan. Pero saka na, puro lang tayo plan. Saka na yan mga boss. So hanggang dito na lang yung ano natin.